Hi everyone, kumusta kayong lahat? Happy Friday po sa inyo, saan mang sulok kayo ng mundo ngayon. So ngayon, itong video ko, ikukwento ko lang kung paano ako nagkaroon ng driver's license dito sa California. So kumbaga, iba-iba yung pinagdaanan ko. Like halimbawa sa Dubai, iba rin yung proseso doon kung paano ako nagkaroon ng driver's license. At dito naman sa California, iba rin. Although halos pareho lang sila in some ways, katulad ng pagkakaroon ng online exam at ng actual driving test. So dito sa California, 3 months pa lang ako dito, nag-apply na ako ng driver's license. Pero ang nangyari kasi December yata yun, nang nangyari, unang exam ko pa lang online, bumagsak ako. Although meron kasi silang binibigay bago ka mag-exam, pwede kang pumunta sa DMV or sa Department of Motor Vehicles na kung saan meron doong mga handbooks para sa mga gustong kumuha ng driver's license. So kumbaga pag-aaralan mo yung handbook dahil karamihan ng mga questions sa online test ay manggagaling doon. Pero siyempre dahil confident ako, too much confident dahil iniisip ko nga ang tagal ko nang nagmamaneho sa Pilipinas pa lang hanggang sa Dubai. So parang siguro kahit paano kabisado ko na ang mga traffic signs, mga traffic rules. Little did I know, magkakaiba rin pala ang mga traffic rules depende sa bansa. So nung first take ko, online test, ang system kasi dito, magsaset ka ng appointment online. So nagset ako ng appointment online na kung saan nabigyan ako ng schedule. So parang nag-antay yata ako ng almost 2 weeks bago ako nagkaroon ng slot para kumuha ng online test. Kasi after ng online test, saka ka pa pwedeng kumuha ng actual driving test. So nung pumunta na ako sa DMV, very confident, online test yun. So ang mangyayari, sasagot ka lang sa computer. Tapos titigil lang yung computer kung pumasa ka na. Or titigil yung computer bigla kung bagsak ka. So may certain points or certain numbers na dapat mong ma-reach correctly ang mga answers na ibinigay mo. Titigil yun at magsasabi ng congratulations. If not, sorry, you failed. So ganun. So yun nangyari sa akin, unang test ko, bagsak. So reset na naman ako, online na naman, kumuha na naman ako ng appointment para sa online test. So nabigyan ako after 2 or 3 weeks ulit yata. So by that time, sa second try ko, pumasa na ako. So ang next nito, yung actual driving test na. Dito, pag actual driving test, ikaw yung magpro-provide ng sasakyan mo na gagamitin mo para sa yung actual driving test. Unlike sa Dubai, meron silang pinoprovide mismo na sasakyan mismo ng RTA or ng Roads and Transport Authority ng Dubai. Pero dito hindi. Dapat magdala ka ng sarili mong sasakyan at yun ang imamaneho mo for your actual driving test. So mabuti na lang yung mga kasama ko sa bahay, may mga sasakyan, ito rin yung pinagpraktisan ko. Pero napansin ko yung daan dito, iba sa daan ng Dubai o sa Philippines. Sa Dubai kasi at saka sa Philippines, almost the same. Yung pag nag-left turn ka or nag-right turn ka, usually may mga traffic signals yan. Dito iba. Usually, pag 2 lanes ang papunta at 2 lanes yung pabalik, sa gitna nun, may isang tinatawag silang yellow lane. Itong yellow lane, pwede ka dito pumasok kung gusto mong mag-left turn. Pero may mga daan dito na kung saan pwede kang mag-left turn pero wala siyang traffic signal na may arrow na left. Walang ganon. So ang mangyayari dito kapag ka na-green light na at mag-go na, ibig sabihin nun, go na yung 2 lanes, diretso na, ikaw nandyan ka sa may yellow lane dahil magla-left ka. So aantayin mo lang na clear yung kaharap mo. Kumbaga, yung opposite side na nag-go na naman papunta sa iyo. Kasi 'di ba, 2 lane yan, 2-way yan, ganon. So pag ito libre, kumbaga yung harap mo, walang sasakyan doon. That's the only time na pwede kang mag-left turn. So ganun yung kwan dito. So doon ako medyo nalito dahil hindi ako sanay, kumbaga kinakabahan ako ng mag-left turn dahil syempre may mga kumbaga go pa rin yung kaharap ko eh. So dapat talagang makikita mo na clear siya na walang sasakyan papunta sa iyo tsaka ka magla-left turn. And then dito rin kapag ka nag-right turn ka, kapag ka naka-green light, so go ibig sabihin no, tapos magra-right turn ka sa corner, diretso ka nang mag-right turn. You don't need to stop. Bawal mag-stop. So magra-right turn ka lang. Pwede sigurong mag-slow down ka ng konti. Ngayon, kung red light siya, naka-stop, pwede ka pa rin mag-right turn, not unless sa harap mo may nakalagay na sign, do not make a right turn on a red sign. Pag binabasa kang ganun, bawal mag-right turn kapag ka naka-stop or naka-red light. Pero kung wala nun, pwede kang mag-red light as long as lilingon ka sa kaliwa mo at libre. Kumbaga walang sasakyan na papalapit sa iyo. That's the only time na pwede kang mag-right turn. So ganun. So medyo nalito ako dahil sa Dubai walang ganun. Sa Philippines yata walang ganun eh. So sa Dubai kasi usually pag right turn or left turn ka, meron talaga siyang designated na traffic light.
May arrow to the right or arrow to the left na green or red pag stop. Dito wala. Merong iba pero makaramihan dito wala. So pag go dito ang signal, ibig sabihin nun pwede kang mag left turn as long as clear yung kaharap mo. Kumbaga mag-yield ka muna, stop ka muna, i-forward mo pa unti-unti yung sasakyan, and then pag napansin mong libre na or malayo pa yung sasakyan na papunta sa iyo, pwede ka nang mag left turn nun. So ito yung naging dahilan sa unang try ko sa actual driving test ko na kung saan bumagsak ulit ako. So siguro nga dahil nabaguhan ako sa daan, kasi syempre kasama na rin yung kaba dahil hindi ka nga familiar sa daan, so yun bumagsak ako. So meron ding pinagawa sa akin, like halimbawa ipapaatras ka ng sasakyan, so dapat straight yung pag-atras mo. So ganun. And then titingnan din nila kung halimbawa mag-change lane ka, kung kailangan kahit papaano meron kang mga shoulder check, which is for me, sanay na sanay ako dito kasi sa Dubai ganun talaga, pag nag-change lane ka to the left or to the right, magsa-shoulder check ka talaga, lilingon kang ganun dahil hindi ka sure na baka may sasakyan. Ito yung tinatawag na meron kasing blind spot na kung saan hindi mo nakikita na meron palang sasakyan sa likod mo or nag-overtake sa iyo, hindi mo napansin. So very important talaga yung magsa-shoulder check ka. At nakasanayan ko ito sa Dubai. Salamat sa driving ko sa Dubai ng ilang years, nasanay ako sa ganitong klaseng driving, which is very applicable dito sa Amerika. So ganun yun. So nung bumagsak ako, nag-set ulit ako ng schedule. So another 3 weeks, nag-antay na naman ako. Pero tuloy-tuloy yung practice ko sa sasakyan ng kasama ko sa bahay. And then after that, sa second take ko, ayun, pumasa na ako. So nung lumabas na yung lisensya ko, inantay ko siya siguro mga more than a week lang, less than 10 days, dumating na by mail yung lisensya ko. Mini-mail kasi dito yung driver license ID mo. So napansin ko doon sa lisensya ko, binigyan lang ako ng 3 months. Kasi nga, yung B1, B2 visa ko, as a tourist visa, mag-expire in 3 months nung time na yon. So yung driver's license ko, 3 months lang ang binigay. And then after nun, nung lumipas na or tapos na yung 6 months na visa ko dito sa Amerika, by the time, at the same time, pending na rin yung application ko for student visa, ni-renew ko ngayon yung aking driver license. And this time, binigyan ako ng 5 years na driver license. Pero, ang tinatawag nila dito is AB60. So, AB60, ibig sabihin, hindi kumpleto yung mga documents mo. So, kumbaga, iba yun. Bali, ang nakalagay kasi dun sa may ID mo, sa topmost right-hand corner, nakalagay doon, federal limits apply. Pero yung mga citizens dito o yung mga green card holders, yung mga legal residents dito, ang nakalagay sa karamihan sa IDs nila ay logo ng oso o bear. Kasi yun, at saka star, kasi yun yung symbol ng California. So yung sa akin, federal limits apply pero 5 years na. So bali, yung driver license ko, 5 years nga, pero federal limits apply ang nakalagay. Pero sa California, legal na legal yun. You can drive kasi meron ka na ngang driver license. Later on, nag-apply ako ulit kasi nung lumabas na yung aking student visa, nag-apply ulit ako para sa real ID na tinatawag. So, ibig sabihin nito, real ID, meron ka ng legal stay dito sa California. So, ang nangyari nung una, na-denied or na-declined yung aking application dahil kulang, hindi original documents, hindi original I-797A at F1 ang binigay ko dahil hindi ko pa nga nakukuha sa attorney ko. So puro mga photocopies lang, decline, hindi sila tumatanggap, kailangan original copies. So after how many weeks, nag-decide ako na mag-reapply ulit. That was only, I think, last week, nag-apply ulit ako. And this time, inaantay ko kung ma-approve na. So, nag-submit na ako ng original documents. And at the same time, nung una kasi, na-decline din dahil iba-iba kasi dito yung mga officers ng DMV. Iba-iba yung, yung proseso nila. Kumbaga, napansin ko, hindi sila parang well-versed. Hindi lahat ng employees nila well-versed when it comes to updating yung driver license mo from AB60 to real ID. So iba-iba yung hinihingi nilang papeles. Tapos dito ngayon napansin ko itong pinaka-last ko na application, pina-picture ulit ako which was not done
nung una kong application. So hopefully, inaantay ko kasi sabi 2 to 3 weeks daw, marireceive ko na yung ID. If not, tatawag daw ako sa kanilang legal office at mag-inquire kung bakit declined pa rin yung aking ID. But all in all, wala namang problema. Ang importante, meron naman na akong driver license. Yun nga lang, hindi siya real ID. The reason why naman kasi kung bakit gusto ko rin magkaroon ng real ID is kasi para halimbawa, gusto kong pumunta sa ibang states at sasakay ako ng aeroplano, instead na passport yung ipapakita ko, pwede ko nang maipakita kahit man lang yung real ID ko. Tatanggapin na yun sa airport kung domestic flights lang yung gagawin ko. Well, I'm crossing my fingers. Sana mabigyan na nga ako ng real ID, and then kahit papano, it's also a proof na legit talaga yung stay ko dito sa California. And this is all for now. Enjoy your Friday, everyone. Ingat po kayo lagi, and God bless.